Pinagpala ng Diyos. Amen. Sabi nga nila, lagi nating sambitin yan, lagi nating ideklara yan. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. Amen? Praise God. Well, kumusta na po kayo? Mabuti naman po kayo? Wala naman pong masyadong binaha. Itong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, medyo parang basang-basa ang ating paligid, pero salamat sa Diyos na umaaraw na ulit. Amen, no? Nakakapagpatuyo na ulit tayo ng mga nilabhan natin, di ba? Mayroong mga pagkakataon na yung mga nilabhan natin ay may kulob, no? So, labhan natin ulit, no? Dahil hindi ito naarawan. Praise God. Well, praise the Lord. Well, meron po akong isi-share ngayon na actually, ito rin po yung sinare ni Pastor Paul kanina umaga. Ito'y kahalintulad doon sa isang guest speaker po natin noong mga 2 Sundays ago sa English services. Ang pangalan niya po ay si Pastor Chuck Quinley. Siya po ay founder at naging pastor ng Lighthouse. Kung alam niyo po yung church dito sa likuran natin, yan po yung church na kanilang sinimulan. At interestingly, magkasabay po silang nag-pioneer ni Pastor Paul. So habang pinapioneer po yung Lighthouse, ganun din, sisimula rin si Pastor Paul po rito noon sa bandang Alabang ng pag-plant ng church. So, this was almost 35 years ago, no? At matindi yun kasi ang kanilang naging prinsipyo during that time is magtulungan tayo. Magtulungan tayo sa kaharian ng Panginoon. So, kahit nakapit-bahay po natin ng Lighthouse, walang kompetisyon. In fact, sa totoo lang, nung na-build po itong church building na to, at sila ay umuupa lang sa isang sinihan somewhere dito sa festival, dumating yung point na wala silang magamit. So, ang nangyari noon ay dito po sila nag-service every afternoon sa loob ng isang taon din. Kaya talagang yung working relationship nila ni Pastor Paul sa ni Chuck Quinley, talagang meron silang history. At mayroon siyang na-share nung nakaraang Sunday patungkol sa isang purpose natin bilang isang mananampalataya. At ito ay napakagandang mensahe na palagay ko dapat sa Tagalog maintindihan din po natin, marinig din po natin. Sapagkat alam niyo po bang lahat po tayo na mananampalataya, sino po rin magpapasalamat na tayo po ay iniligtas ng Panginoon, pinatawad ng Diyos, binigyan niya ng pag-asa, nakilala natin siya. Can you say amen? And we are all very grateful na mayroong tao sa akin, personal, sa katauhan ni Manang Patring. Ayan. Ang kanyang pangalan ay si Manang Patring, pero actually, itong taon lang na ito, siya po ay umuwi na sa Panginoon. Pero si Manang Patring ay hindi kailanman nahiya na i-share ang gospel sa akin noon. At the age of, anong taon ba ako noon? Mga 15 or 15, 16, high schooler. No? At siya po ang naging dahilan kung bakit ako nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Kanya, and eventually, naging manggagawa ng Panginoon. Pero during that time, palagay ko si Manang Patring, hindi niya inaasahan na ako'y magpapastor. Ang nakikita niya ay isang high schooler na walang pupuntahan sa buhay, pawarde-warde ang buhay, kasi kabarkada ko yung kanyang anak. Kung saan-saan kami pumupunta, kung ano-ano ang aming pinagagawa, at huwag niyo nang alamin kung anong yung pinagagawa namin, Pero, itong si Manang Patring, talagang sabi niya, Edwin, kailangan makilala mo ang Panginoon. So sabi ko, paano ko siya makikilala? Doon nagsimula ang pagsishare niya ng gospel. Alam niyo, lahat po tayo dito, merong taong ginamit ang Diyos. Can you say amen? May tao, may pamilya, or may isang sitwasyon na kung saan ay dumating kayo dun sa punto na kailangan nyo siyang tanggapin. Naintindihan nyo na kayo makasalanan, naintindihan nyo na kayo ay walang kaligtasan,
at tinanggap niyo siya. Ang tanong ngayon, kayo po ba ay ginagamit din ng Panginoon para sa iba upang maligtas din? Sapagkat madali po nating minsan laging isipin, pinagpala ako ng Panginoon, iniligtas ako ng Panginoon. Di po ba? Maigi na lang Christian ako ngayon. Maigi na lang pupunta ako sa langit. Di ba? Parang ganon. Pero tanong, alam niyo po bang nais din ng Panginoon na gamitin ka upang maging instrumento ng pagkakilala at ng iba na magkaranas din ng kaligtasan katulad ng naranasan mo. Kaya nagbigay ng prinsipyo itong si Pastor Chuck Winley na napakasimple. Yan po ang aking isi-share lang ngayon sa oras na ito. Sapagkat napakasimple lang po ito. At alam niyo po, palagay ko, walang ibang pinakamagandang accomplishment na pwede mong magawa dito sa lupa, kundi ang isang kaluluwa na naligtas dahil sa buhay mo. Walang ibang pinakamagandang accomplishment, hindi yung success ng ministry mo, hindi yung success ng business mo, or kung saan ka ba nakarating, kundi dahil may isang kaluluwa, kahit isa lang, nalalapit sa iyo sa langit at sasabihin sa iyo, salamat kapatid hindi ka nahiya upang i-share ang salita ng Diyos sa akin. Alam niyo po, yan ang pinakamagandang, I would say, one of the most fulfilling accomplishment in life. To know that someone is saved because you have shared the gospel. Sisimulan ko po sa John chapter 4, verse 35 to 38. Sa magandang balita. Sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan nyo ang mga bukid, hinog na ang trigo, at handa ng anihin. Sabi nga po natin, handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtanim at iba naman ang umaani. Verse 38, isinusugo ko kayo upang anihin ninyo ang tinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. So, ang tanong ngayon, nare-realize ba po natin na sa panahon natin ngayon ay napakaraming dapat anihin sa paligid po natin. Marami nagsasabi, hindi pa yan hinog. Hindi pa right time yan. Hindi pa kwan yan. Pero alam niyo po bang, ito ay almost 2,000 years ago na sinabi na ng ating Panginoon. Pero hanggang ngayon, ganito rin ang katotohanan. At nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, may mga taong ibinibigay ang Panginoon sa inyo at sila po ay handa ng anihin. Naghihintay lang po sila ng inyong pagsishare. Naghihintay lang sila ng inyong katapangan, ang inyong boldness para i-share ang gospel. 4 na practical na isinare ni Pastor Chuck Winley na dapat po natin gawin para magkaroon po tayo ng chance na makapag-share ng gospel. Una po, ay ipanalangin daw natin na tayo ay pagkalooban ng Panginoon o magpadala ng Panginoon ng mga taong dapat tulungan. Kada araw, manalangin daw po tayo, Panginoon, sino po ang aking tutulungan? Sabi ni Chuck Winley, kahit na hindi kayo talagang sold out doon, pero ipanalangin nyo pa rin, di ba? Kasi nga sa atin, ang tendency po natin ay nahihiya tayo. Ayaw nating, magkaroon ng responsibilidad para tumulong sa iba. Pero mga kapatid,
sasabihin ko sa inyo, yung mga bagay na pinakaayaw-ayaw ninyo, yun ang magbibigay ng fulfillment sa inyo. Yung mga bagay na ikinahihiya natin, yun ang magbibigay ng tapang sa atin. Sapagkat ang dapat daw natin ipanalangin ay, God, send me someone today. Sino ang tutulungan ko ngayong araw na ito? Sino yung ipapadala mo na dapat kong tulungan? Alam nyo, ang ating Panginoong Hesus, magandang example. Sa araw-araw niyang schedule, lahat ng miracle at lahat ng mga pagkilos na nangyari, puro interruption. Puro interruption. Wala siyang schedule. Oh, okay. Morning, yung Jairus son. Afternoon, yung inaalihan ng spirito. Hindi. Wala po siyang schedule for miracle. Puro lahat interruption. At ang matindi nito, lahat ng kanyang interruption, laging may miracle. Alam niyo mga kapatid, dapat mag-expect kayo ng miracle every single day. Pero kalimitan sa miracle na nagaganap, yung mga taong pinapadala ng Panginoon sa inyo. Yun ang dapat po nating laging tandaan. Magandang example dito sa Mark chapter 5, verse 21. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Kasi very popular na siya, no? Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay si Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Verse 24, syempre, sumama si Jesus. Sige, punta tayo. Di ba? Pati dito sa unscheduled na schedule niya, actually, ngayon lang na-schedule eh. Ngayon nyo lang nailagay sa time tree, calendar niya. No? O sige, punta tayo. Ngunit, sumunod din sa kanyang napakaraming tao. Halos maipit na siya. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya at naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pa siyang lumalala sa kanyang karamdaman. Mga kapatid, may mga tao na ipapadala ang Panginoon sa inyo at hindi nyo alam kung gaano ang kanilang struggle sa buhay. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong pangangailangan nila sa buhay. At kung ano ang kanilang pinapanalangin. At kung ano ang kanilang hinihiling. Verse 27, nabalitaan niyang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Ibang istorya pa ho ng miracle yon, di po ba? At agad na tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang siya'y gumaling. At hindi rito, naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Alam niyo, isa rin sa napakagandang example niya, mga kapatid. Alam niyo po bang you are anointed for others? Can you say amen? We are graced to bring blessings to others. And we are always thinking of blessing of myself, but don't you know that the grace of God is also upon you because you are carrying a blessing and anointing and miracle and healing and restoration for others. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya, sinong humipo sa akin? sabi ng mga alagad, Panginoon, nagsisiksikan ng mga tao. Siyempre, maraming nakakahipo sa inyo, nakakahawak sa inyo. Hindi. Merong humipo sa akin. Merong naghihintay ng milagro. Merong nananalangin ng pagkilos ng Diyos. At mga kapatid, dalangin ko na sa bawat araw natin, padalahan tayo ng Diyos
ng taong handang tumanggap ng milagro, nananalangin ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, at hinihintay niya lang ang mga anak ng Diyos na tumigil at mag-release ng anointing na iyon. Isang sambit mo lamang ng iyong mga salita ay tiyak ko na iyon ay isang magiging encouragement na sa taong iyon. Sino ang ipinadala ng Panginoon para sa iyo? So, verse 32, subalit lumingon-lugin si Jesus upang tignan kung sino yung humipo sa kanya. At palibhasa ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot, lumapit kay Jesus, nagpatira pa, at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. These are just interruption. In fact, iniisip ko nga si Jairus, siguro, nung nakatigil siya, tinahanap niyo siguro si Jairus, mamamatay na yung anak ko. Dalian mo, bakit ka ba dyan paharang-harang? Maaring ganon, no? Hanggang sa dumating nga yung point na may dumating na kay Jairus at sinabi sa kanya, huwag mo nang abalahin ang ating Panginoon. Patay na. Sabi niya, patay na ang inyong anak. Huwag niyo nang abalahin ang ating guro. Sabi niya dun sa verse 35. Wala nang pag-asa yan. Alam niyo, isa pa rin yun, mga kapatid. Pag kumilos ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kahit ito ay wala ng pag-asa at kahit ito ay isang kamatayan, pag ang Panginoon ang kasama mo, may milagro na darating sa iyo. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Hallelujah! Alam niyo, sabi ni Jesus, kasi nga, ang schedule na, interruption So may mga delay. At maaring discourage na siya. Lalo na nung marinig niya na patay na yung anak niya, gaano katindi yun? Pero sinabi ng Panginoon, nung marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Mga kapatid, ito yung siyempre lagi natin ginagamit ito para sa ating pananampalatayang miracle. Pero sa totoo lang, alam niyo po bang ito rin ay karapat-dapat na i-apply din natin sa mga tao na nangangailangan ng miracle at ang carrier ng miracle ay tayo. Maaring kayo ang kasagutan sa panalangin ng mga taong humihiling ng tulong mula sa Panginoon. Hindi siya magpapadala ng anghel. Kayo ang anghel. Kayo ang messenger ng Panginoon. Kaya ngayong araw na ito at sa buong sanlinggong ito, manalangin po tayo. At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, gawin mo akong anghel. Hindi yung anghel na may pakpak, ha? Gawin mo akong isang messenger na hindi para makaranas ng pagpapala, kundi makapag-release ng pagpapala sa iba. Pwede po ba yan? Ngayon, pag pinadalahan ka ng Panginoon, siyempre, dapat, number 2, kausapin mo siya. Di po ba? Sabi nga ni Pastor Paul kanina umaga, ang problema natin, mga tao, at mga mananampalataya, meron tayong tinatawag na neck disease, sabi niya Nung unang marinig ko ngayon, sabi niya, anong neck disease kaya yun? Yung pala ay yung look away. Di ba pagka may mga namamalimos, may mga nanghihingi, di po ba? Ako po guilty doon. Sino po ang guilty doon? Taas niyo po ang inyong kamay. Kayo po ay nasa church. At, lahat po tayo guilty. Minsan, may kakatok sa sakyan mo. Wala akong pera. Wala. Di ba? Gano'n kaagad ang reaction natin. Kasi ayaw nating maabala siguro. Ayaw nating jahe to, no? Mga to. O kaya, bibigyan natin yan ng rason. Dapat ito, nagtatrabaho to mga to Puro mga tamad to mga to Kaya namamalimos lang, di ba? O kaya, ang natin
Di ba bawal ngayon ang mabigay sa mga nagpapalimos? Huwag natin gawin yan. Ha? Di ba? Ganun ang tendency natin. Sino pong guilty to? Ako po guilty. Guilty ako dyan, di ba? Pero alam mo, minsan dapat magkaroon po tayo ng pusong mamon. Nga nga, di ba? Malambot na puso para tumulong. Amen. Siguro, kapag ka mayroon mang kumakatok sa pintuan ng kotse ninyo, buksan ninyo yung kotse at sabihin nyo, anong kailangan mo? Sasabihin sa'yo kung anong kailangan niya, di ba? Yun ang kinakatakutan natin. Ayaw nating tumulong. Eto si Pastor Melet, lagi kami may bag po doon sa sasakyan namin eh. Dami po nagbibigay sa amin mga gift, mga tinapay, biskuit, o kaya kung mga, pati nga po yung, alam niyo yung, pag nag-hotel ka, ito, bibigyan ko kayo ng tip ha, at ako'y magkukumpisal sa inyo. Di ba may mga toothpaste, toothbrush doon na hindi mo nagamit kasi may dala-dala ka ng toothbrush. Sino pong, kasi binayaran mo naman yon, di ba? O, itaas yung kamay nyo, di ba? So, kinokolekta natin yun kasi bayad naman yun, di ba? Okay? Iniipon po namin yun kasi yun po yung pinamimigay namin. Pagka nasa streets kami, yan, o kaya, yung mga bata, di ba? Imbis na kung ano-ano ibigay mo, mga pangsipilyo, o ito, maligo ka ha, ito, galing sa 5-star hotel yan, ha, di ba? Yung mga gano'n. O kaya mga damit, mga gano'n. So, at least, siguro, magkaroon lang tayo ng something to give to someone. Doesn't necessarily be something big. Pero yung attitude lang ba na nirecognize mo na may pangailangan sila, hindi nyo alam, baka yung supilyo na yon na inyong ibinigay, kailangan niya dahil 10 taon na siyang hindi nagsisipilyo, hindi ba kabili ng pangsipilyo, di ba? Naging blessing sa kanya yun. May time noon alala ko yung may sapatos kami hindi ginagamit sa bahay. Bago pa ho yun. Bago pa. Yung tennis shoes na yun. So, dito po sa may bandang commerce area, so, tinitignan namin kung sino yung pwedeng mabigyan. Meron isang kabataan na maganda naman na itsura, hindi naman siya yung talagang gusgusin. Kung naman siya, yung talagang nagbebenta lang ng anong tawag doon? Yung planera, yung pangpunas sa mga sasakyan. Yan. Maganda yung tsura niya. In fact, ang isang kasama pa nga niya, naka-uniforme pa So, binigay namin yung tennis shoes na yon sa kanya. O ito ha, pumapasok ka ba sa school? Ay, opo. O ito, gamitin mo yan pang school mo. Grabe yung bata, tuwan-tuwa, no? So, may time na dumaan kami, pabalik, na-recognize niya yung sasakyan namin. Tapos kumakaway siya na nagpapasalamat. Siguro, baka yun lang yung time niya na nagkaroon ng magandang sapatos. Hindi natin alam. You know? O kaya, yun ang naging dahilan para makapasok siya sa school. Hindi natin alam. Mga kapatid, yung mga munting bagay na nagagawa natin, minsan akala natin maliit. Yung pala ang nagbibigay ng pag-asa sa kanila. At hindi natin alam, siguro, pagdating ng araw, Pastora Melet, maging doktor yun, di ba? At makausap natin, alam niyo po bang kayo po yung nagbigay ng sapatos sa akin? Hindi natin alam. Mga kapatid, maging matulungin lang tayo sa kapwa. Maging bukas lang ang ating puso sa pagtulong. Huwag po tayong maging madamot sa ating oras, sa ating konting maibibigay. Tumulong tayo. Alam niyo kung bakit? Because we are sent to be a blessing to others. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So tanungin natin, kumusta ka na? Yung kaopisina mo, na matagal mo nang sinisimangutan, ngitian mo ngayon at sabihin mo, kumusta ka na? Diba? Hindi natin alam, baka yung salitang yon ng pangungumusta ay isa palang pamamaraan ng pagkilos ng Diyos sa Kanya. Sabi nga ni Pastor Paul, isa sa I would say, one of the culture nowadays na nade-develop sa atin ay yung salitang selfie. Sino po ang
Guilty doon, lagi nagsiselfie. Taas niyo po ang inyong kamay. Nako, nakataas ako, lagi ako nagsiselfie, di ba? Kasi po, na-develop ngayon yung trend na laging magpa-picture, tapos po-post mo sa Facebook. Yung mga ganon, no? At hindi naman, hindi ko sinasabing hindi, kasi pati ako, ganon din, no? Pero na-develop po yung laging ako. Pati yung salitang iPhone, di ba? Ako pa rin yun, di ba? Yung salitang selfie, ako pa rin yun, di ba? So parang na-develop yung ating kultura na laging iniisip natin ano nangyayari sa atin, di ba? Tapos, alam niyo kung bakit hindi tayo nakakapag-share sa iba? Ang number one na problem, ako pa rin. Paano na kung mapahiya ako? Di ba ba? Paano na kung malaman nilang born again Christian ako? Paano na kung alam nilang ako ay isa palang believer? So parang ganun pa rin, ako pa rin. Pwede ba nating palitan yung ating ako sa ikaw? Maging mula sa self-focus to others focus. Alam niyo po bang lilikha kayo ng ganoon? You are created to become a blessing to others. Katulad ng puno ng mangga na hindi niya kinakain ang kanyang bunga, kundi ipinamimigay niya lang. Bigyan ko kayo ng sekreto. Alam niyo po bang ang mga puno pala, pag nalalaglag lang yung kanilang mga bunga, hindi na yan mamumunga ng marami sa mga susunod. So dapat pala yan, hina-harvest mo lahat yun. Kasi they are meant to be consumed by others. Ganun pala yun. Anihin mo lahat yun kasi sa susunod, may season uli yan ng pagbubunga. Dahil lahat tayo ay created not only to consume, but to become a blessing. Can you say amen? Hindi nyo alam ang inyong pagbibigay ng panahon, ng pagpapala, ng words of encouragement can be a door for breakthrough over you. Pag lagi mong iniisip ang sarili mo, hanggang sa sarili ka na lang. Pero kung ang iniisip mo ay sa iba, pagpapalain ng Panginoon ang sarili mo. Can you say amen? Pagka lagi sabi nga nila, pag lagi nakakimkim ang kamay, walang matatanggap. Hindi po ba? Kahit nasuksukan mo, nasuksukan ng blessing yan, hindi yan makakadampot ng blessing. I-release mo yan at meron ng lugar yung blessing ng Panginoon para sa iyo. Ganon din sa buhay. Mag-release tayo sa iba at papalitan ng Panginoon yan. Siksik, liglig, at umaapaw. Can you say amen? So, magbigay tayo para sa iba. Kausapin natin sila. And then pangatlo, pagka sumagot na sila, at sabihin mo, kumusta ka na, at sabihin nila, wala ang hirap ng buhay. Dapat yung antena mo, medyo malakas sumagap. Nakakasagap ka kaagad ng pangangailangan. Maaring yung pangangailangan na yon ay encouragement sa kapwa. Maaring yung pangangailangan ngayon ay yung pagbibigay ng kaunting tulong. So kapag ikaw daw ay nanalangin kasi na Panginoon, padalahan mo po ako ng aking matutulungan ngayong araw na ito, ibig sabihin, yung antena mo ay very active para ma-discern kung sino yung matutulungan. So talagang yung antena mo, talagang nakakuan yan. Parang laging naka-ready. Oops! Kailangan ng tulong ng taong ito. Hindi po ba? Kumusta ka na? Sa iyong kaopisina, sabihin niya sa iyo, alam mo, ang hirap-hirap ng buhay namin bilang mag-asawa. Oy, nakakakuha ka na. Nakakakita ka na ng signal for help. Di po ba? If we are only very discerning of the needs of others, our signals will be open. Ang dami pong dapat tulungan sa tabi po natin. Wag nyo pong imimiss yung blessing na yon. Can you say amen? So, pag meron na at nakadiscern ka ng tulong, ay ng dapat tulungan, at sinabihan mo siya, kumusta ka na, kailangan ko ng tulong. Pangatlo daw,
dapat ipagmalaki mo kung sino si Jesus. Dapat ipagmalaki mo na siya ay isang persona at handang tumulong sa iyo. Dapat ay sabihin mo sa taong ito, merong makakatulong sa atin, kundi si Jesus lamang na siyang makapangyarihan sa lahat. Meron kang kwento na pwede mong sabihin, alam mo, ganyan din ang naging karanasan ko noon, pero nung makilala ko ang Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan ay kumikilos sa aking buhay, siya rin ay tutulong sa iyo. Can you say amen? Isang napakalaking opportunity na yon. Once kasi nag-open up na sila, meron ka ng door of opportunity para ipakilala si Jesus. And pang-apat, pag-pray mo sila. Dahil sa mga Pilipino, walang tumatanggi sa prayer. Kahit sino pa man siya. Kahit yung pinakamasungit na boss mo. Halimbawa, papasok ka sa opisina, nakasimangot yung boss mo, sabi mo sa kanya, Sir, parang kailangan nyo ng prayer. Pag-pray ko kayo. Sasabihin ko sa inyo, kahit masungit siya, sige, pag-pray mo ako. Liya. Pipray ka kada. Ngayon, mga kapatid, ito ang pinakamaganda. Don't ever minimize the power of prayer coming from you. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Sabi nga sa Bible, ang panalangin ng isang righteous ay effective, powerful, and it will create miracle. Grabe. Wag na wag nyong ikakahiya at wag na wag nyong i-minimize ang kapangyarihan ng prayer. So pagka-prayer nyo doon sa boss nyo, Lord, pagpalaan nyo po ang aking boss. Salamat po na hindi siya nakasimangot ngayon. Wag nyo sabihin naman yun, no? Salamat po na hindi na po siya masungit ngayong araw na ito. Hindi. Wag nyo pong sabihin yun. Basta ipag-bless nyo siya, pagpalaan nyo siya. Alam nyo, pasasaan ba? Yung panalangin ninyo, itimo sa puso niya. Hindi yung makakalimutan. At darating ang panahon, siya na mismo ang lalapit sa iyo. At sasabihin niya sa iyo, Layo, lika nga rito. Lika. Pag-pray mo ako. Diba? Layo, pag-pray mo ako. Sa mga susunod na buwan, sasabihin, Layo, halika nga, pag-pray mo ako. Medyo malunahan na yun, di ba? May ginagawa na ang Panginoon doon. Di ba? Pagkatapos doon, Leo, alam mo, salamat sa pagpanalangin mo sa akin. Ako hindi na masungit ngayon. Pagpalain mo ako. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Hallelujah. Again, don't minimize the power of prayer. And don't minimize words of encouragement. Sabi nga ni Pastor Paul, meron siyang dito si Pastor Paul kayo nakikinig sa akin. Meron po siyang announcement mamaya. Pero tapusin ko na yung message ko. Sabi nga niya, nung daw siya ay nakakilala sa Panginoon, bago siya makakilala, siya po ay nagdodroga, siya po ay talagang, anong tawag nito? Talagang, anong tawag doon sa bato? Kuha na siya talaga. No? Mahilig siya sa droga eh. Addict talaga, no? So mayroong isang nananampalataya doon sa classroom niya na sabi ng Panginoon sa kanya, kausapin mo siya. Ha? Sabog. Ayun, tama. Sabog na sabog siya. No? Sabi ng Panginoon sa ka-classmate niya, kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya, mahal siya ni Jesus. Sabi daw sa kanyang classmate niya sa Panginoon, ay, imposible na po yan. Walang kapag-asa po yan. So, hindi ko po yan kakausapin. No? Hindi niya nga kinausap. May kumausap sa kanya. May nagsabi sa kanya. Alam nyo, same na words din. Mahal ka ni Jesus and He cares for you. Alam nyo, yung salitang yon, yun ang tumimo sa puso niya, nakakilala niya sa Panginoon. Bumibili daw siya sa bookstore. Nakita ng ka-classmate niya. Sabi niya, bakit ka nandito sa bookstore? Alam mo bang Christian bookstore to? Alam ko. Bakit nandito ka? Sabi, wala kang karapatang nandito, di ba? Kasi sabog na sabog ka sa droga, wala kang karapatang pumunta rito sa Christian bookstore. Sabi ng pastor, hindi, may nag-share sa akin. So bigla na lang nag-iiyak itong kaibigan niya, itong ka-classmate niya. Sabi niya,
Alam mo, matagal nang sinasabi ng Panginoon sa akin na kausapin ka. Pero hindi ako naniniwala na magbabago ka. Mga kapatid, walang imposible pag ang Diyos ang kumilos sa isang tao. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Huwag niyong katakutan. Kapag inuutusan kayo ng Panginoon, merong anksyo ng Holy Spirit na kausapin mo yan. Hindi mo naman dapat i-convert yan eh. Hindi mo kinakailangang baguhin yung taong yan. Kausapin mo lang. Kasi pwede lang gamitin ng banal na spirito yung salitang mahal ka ng Diyos. Alam mo ba yon? Yun mismo ang magpapabago sa buhay ng taong yan. Kaya mga kapatid, kung nananalangin po tayo, na tayo magamit ng Panginoon para sa kaligtasan ng iba, maging matapang po tayo. Parang si Jonah rin, di ba? Si Jonah, ganun din. Punta ka sa Ninive. Iyong sabihin ito, 8 words din. Ahatulan ko ang bayang ito at ito ay malilipol kung hindi kayo magsisisi. Ayaw na ayaw ni Jonah yon. Galit na galit siya sa Ninive kasi sila yung mga kaaway ng Israel noon. Pero saan sabi ng Panginoon, pumunta ka roon. Ayaw ko, Panginoon. Pumunta ka roon. Kinain na nga siya ng balyena. Munta pa rin doon. Ayaw niya pa rin. Pero eventually, sinabi niya, sige na nga. Hay, mga taga-Ninive! Lilipulin kayo ng Panginoon pag hindi kayo magsisi. Talagang gusto niya na malipol yung taga-Ninive. Yung salitang yun ang naging dahilan para maligtas at magsisi ang buong bayan. Galit na galit pa rin si Jonah. Bakit mo sila pinatawad? Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Yun ang gusto niya. Magamit tayo ng Panginoon kahit sa mga taong ayaw nating maligtas, gusto ng Panginoon na maligtas ang lahat ng iyon. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. At naway magamit kayo ng Panginoon. Ngayon linggong ito, gawin po natin yung 4 na step na yon. Pag-isip pa lang natin sa umaga, sabihin natin, Panginoon, magpadala ka nga ng tutulungan ko ngayong araw na ito. Yan. Okay ba kayo? Taas niyo po ang inyong kanang kamay. Ako'y nangangako. Pinilit no? Sige po, taas yung inyong kanang kamay. Sabi niya, ako'y nangangako na ipananalangin ko ito. Amen. Saksi ang langit sa inyo yan, ha? Panginoon, padala niyo po ako ng tutulungan ko ngayon. Pangalawa, wag ko po, pag pinadala na ng Panginoon, huwag niyo pong takbuhan. Kausapin niyo po, okay? Tulungan niyo po. Pangatlo, wala naman kayong ibang sasabihin kundi mabuti ang Panginoong Jesus. Ipagmalaki natin ang Panginoong Jesus. At pang-apat, huwag niyo po silang iiwanan nang wala silang natatanggap. Panalangin niyo po sila. Sasabihin ko po sa inyo, yan ang isa sa pinaka-accomplishment at pinaka-fulfilling sa isang mananampalataya. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Nais kong ilagay niyo po ang inyong kamay sa inyong mga puso. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Hihilingin po natin sa Panginoon ang spirito ng compassion para sa iba, lalo na sa mga mananampalataya. Panginoon, dalahin ko po na kami po'y bigyan niyo po ng puso na nagmamahal, lalo na sa mga makasalanan at sa mga dapat tulungan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katapangan at ng kaparaanan. Kung paano po kami magiging pagpapala at maging blessing para sa iba. Ayaw po naming mabuhay lamang para sa aming sarili. Nais po namin, Panginoon, na maging isang blessing para sa iba, Panginoon. Ngayong linggong ito, magpadala po kayo ng isang tao na tutulungan po namin. At salamat, Panginoon, sapagkat gagamitin mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan na Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.